hindi naman daw inaamin ni Kobe na siya'y sinasaktan physically nitong si Kailin. Etong si Mavi, talaga raw sinasaktan doon ni Kailin. Ganun din daw si Miguel Tan Felix, iisa lang daw ang kwento. Kawawa naman ang mga babae kung puro sila na lang yung magpapatali, yung magsasakripisyo para hindi na magkaanak. Baka pwedeng kami rin naman. Parang magpapakapon ako, isipin na lang ninyo, no? Tumakbo kayo para sa bayan. Humingi ng tulong para sa bayan. Ibinoto kayo. Iniupo kayo sa inyong posisyon na gusto niyo. Tapos, hindi niyo susuklian ng tama, ng matinong paglilingkod, ng tapat na pagsaservisyo. Ay, naku, pag ganyan na kayo ng ganyan, ako tatakbong senador. Oh! Wow! Tindahan! Parang kilala ko kayo! Ito yung trending ngayon! Oh my God! Hello mga kaabit! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy! Ito naman po si Joseph Poco! At ito naman po si Papa O, si OG Tian. Ano pa nga pa ang lagi nyo inihihit sa amin? I-chika mo na! Dali! Ako, mainit pa rin talaga kasama nito Joy. Kaya ito nga kay Jackie Forster at kay Kailin Alcantara. Kung saan, syempre, dinipensa rin siya ng kampo ni Kailin, itong si Kailin. Kasi nga, walang nagsasalita mismo kay Kailin at kay Kobe. O kung ano ba talaga ang naganap. Nagkaroon ba ng cheating? Diba? Itong si Jackie, matapos magsalita, talaga namang merong pambalang ilalabas. Kung sakali na masyado nang naagrabyado ang kanyang anak na si Kobe. So dito raw, di ba? Malinaw yon, walang nag-cheat, pinahiram mo kay Lynn si Kobe ng sasakyan at pinatira mo din sa kondo. Oo, dahil nga iniintay pa ni Kobe yung kukunin niyang kondo at pati yung sasakyan nasira, bla bla bla. Oo, ito naman ngayon, Diyos ko, ang mga lumalabas, may pattern na daw. Anong pattern? Oo, bakit? Diagonal? Vertical? Bingo. So, tingin ko yung blackout. Ay! Bingo din tagal noon. Dito, Ogie, matagal yung blackout. Ay, di, ito na nga. Anong pattern? Sino raw ba sa showbiz ang naging boyfriend ni Kailin? Si Mavi. Si Mavi. Mavi Legaspi, anak ni Carmina. Oo. Kung matatandaan mo, Loy, di ba? Parang si Carmina noon ay mahilig sa cryptic post. Patungkol nga dito daw kay Kailin. So parang i-bear na Lisa itong si Carmina kay Kailin sa ginagawa sa anak. Dahil di ba nakarating doon, kung matatandaan natin, nung naging si Kailin at si Mavi na ay ewan ko kung totoo at kung pabubulaanan nito ni Kailin, mas magandang magsalita siya. Na sinasaktan ni Kailin itong si Mavi physically. Oh, talaga? Physically? Ay, akala ko naman. Hindi, I mean physically talagang sinasaktan daw. Hindi nanay ni Mavi, si Carmina. Oo. Tapos ito na naman daw, isa na namang nanay ang nagsasalita bilang depensa sa kanyang anak. Itong si Kobe, ito nga si Jackie Forster. So, sabi nga ni Senyora na next time nga kung makikipag-shota ka, something like that, walang nanay. Yung ulila sa nanay. Parang ganon. Para walang magsasalita. Parang wala siyang kaaway na nanay. Ito nga, nalaman ko pa na si Kailin ay naging ano rin pala ni Miguel Tan Felix. Ah, talaga? Oo. At ewan ko kung totoo na pati raw itong si Miguel Tan Felix ay sinasaktan din daw ni Kailin physically. Ay, mapanakit. Physically talaga din? Oo. Diba? Kung mapapansin mo, Loy, iisa lang yung pattern. Nananakit si Kailin. Yun ang pinalalabas. Yan pala yung pattern na sinasabi. Pero Nay, ang dami din mga netizens yung nagko-comment. Paano naman daw masasaktan ni Kailin yung mga lalaki? Ang liit-liit niya, tas mga malalaki yung mga boyfriends niya. May mga lalaki naman ganun nahahayaan nilang sila yung masaktan kaysa masaktan nila yung babae. Dahil alam nila na walang kalaban-laban ng babae pag sila ay umakyat na ang dugo sa ulo at masaktan nila yung lalaki. Kung wala naman talagang record, yung mga lalaki na sila yung nananakit ng kasintahan, talaga hindi mo sila pagbibintangan. Dito raw kay Kailin at kay Kobe.
Totoo ba to, Kailin, na pag sinasaktan mo daw si Kobe physically, gaganti ka, gumaganon daw si Kailin. Siyempre, hindi na raw makaganti itong si Kobe. Kaya kung maaalala pa natin sinabi ni Jackie na mas maganda na kung ang chika ay madaling naka-move on itong si Kobe. Mas okay na yun kesa naman, ano sabi niya? Mas okay na doon na mabilis maka-move on na meron ka agad na bago kaysa mag-stay ka doon sa relasyon na hindi naman kayo okay. Oo, ng toxic ang relationship. Oo, kaya so yun. Hindi naman daw inaamin ni Kobe na siya'y sinasaktan physically nitong si Kailin. Etong si Mavi, talaga raw sinasaktan doon ni Kailin. Ganun din daw si Miguel Tan Felix, iisa lang daw ang kwento. Sinasaktan. Aba, kung totoo man ito Loy, itong mga paratang na ito kay Kailin, aba, ang certain ni Kailin. Bakit? Siyempre, di ba, wala siyang namimit na gumaganti o ginagantihan siya. Na pag kinurot niya, isang matinding sapak ang babawi sa kanya, gano'n. Diba? May nagchika pa sa akin na may matibay na ebidensya itong si Jackie Forster against Kailin na kapag lumabas pa raw, napakasalbahe ng kanyang anak at sobrang pinalalabas sa kasalanan ni Kobe. Ilalabas niya daw ito. Ano kaya yun, Nay? Ano ilalabas? Ebidensya. Isipo. Oo, naku, kung ano man yun, may idea na ako, pero sabi ko sa source ko, hindi ko muna sasabihin. Oo. Kaya, naku, Kailin, magsalita na ikaw. Oo. O kaya, itong si Kobe, magsalita na rin. Kaya lang, minsan, hindi mo maasahan talaga sa mga lalaki na magsalita against a girl. Kung talagang ang pinaiiran nila, sandali lalaki pa rin ako, hayaan mong magdadakdak ang babae. Basta ako tahimik. Kasi kawawa nga si Kobe. Imaginin mo pinagtatanggol lang siya ni Jackie, ng nanay niya. Biglang magbabalik tanaw naman yung mga tao. Tinang lalo na sa mga fans ng Kailin. Babalik nila yung dati, na bakit? Nung kayo ni Benji, niloko mo rin naman si Benji, yung mga ganyan. Oo, na parang tama na, parang sarado ng aklat yun Limot na ng huwag na natin siyang buksan. Diba? At saka, siyempre, may pagbabago naman ng tao. Kung yun ang tingin ninyo na niloko ni Jackie si Benji noong araw, o meron siyang iba, di ba? Anong panahon na ngayon? Ba't ibabalik natin ang nakaraan? Ang kailangan nating marinig talaga ay si Kailin. Kasi ngayon yung huling post ni Kailin, ganda-gandahan lang siya. Napakita siya na maganda siya. Unbothered. Oo. Tsaka parang kumakanta siya Tito Ogie. Hindi ko kung recent yung kumakanta-kanta lang siya. Oo, di ba? Yes, Josa, hindi pa nga nagsasalita si Kailin. Pero, nagsalita ng Sparkle management nito, and I quote, Kailin would like to move on with this issue. She has chosen to keep her peace and maintain the respect for the people who have been part of her life. She hopes we can all move on and put this issue to rest. End of quote. Alam nyo ganitong-ganito rin ang mga statements noon ng Sparkle nung na-issuehan naman sina Kailin at Mavi Legaspi na hindi maganda ang naging breakup. So ang tanong, maaawat ba si Jackie na pinakiusapan na ring tumahimik? Anyway, isang araw, mababalitaan na lang natin yan na hindi pa sila okay. Yung mga ganyan man ay pattern din yan sa showbiz? Depende. Lalo na kung wala namang umaamin ng kasalanan. Lalo na kung pareho silang may ipinaglalaban. So, pero kung pareho kayo may ipinaglalaban, sino ngayon ang may kasalanan? Ako? Ikaw pala eh. Diba? Ano kayang pattern ni Kailin Tito Ogie? Parang yung katulad ibang babae o magpapaka-Catherine Bernardo siya. Na ano? Na hindi na nagsalita. Oo, may mga gano'n namang babae. Malay na natin hindi nga magsalita si Kailin. Pero nagsalita si Drew Arellano. Bakit? Anong kinalaman niya kay Kailin sa kay Kobe? Ano ka ba, Loy? Siyempre nagpakembot na itong si Drew. Pinoto. Wala nang Junjun? Gaga! May Junjun
Akala ko pinutol dito niya, hanapin ko sana kung saan itinapon. Hindi. Nagpakapon. In Tagalog, nagpakapon o nagpa-vasectomize. Sumailalim sa vasectomy. O nga na, kasi nga diba, hindi naman common din sa mga lalaki. Yung dinidivulge na nagpapa-vasectomy sila. Pero, bakit nga kaya yun yung naisip ni Drew gawin? Diba kadalasan, ang mga wives ang nagpapatali, diba? Nagpapaligate. Nagpapaligate, oo. Hindi, ito naman, siguro bilang 5 na anak niya, siguro kay Drew din, parang kawawa naman ang mga babae. Kung puro sila na lang, yung magpapatali, yung magsasakripisyo para hindi na magkaanak. Baka pwedeng kami rin naman. Parang magpapakapon ako para hindi na madagdagan ng anak namin. Or kung sakali lang na maghiwalay sila, pero mukha namang maganda yung relasyon nila. At least makakaasa yung aking mga anak na hindi na sila madadagdagan. So, Nay, ganyan di ba yung ginawa mo after mo makalimang anak? Well, kaya hindi na nadagdagan? Well, nagpa-ligate ako noon. Teka lang, bakit ligate? Wala ka namang matres. Basta. Tsaka nasa pag-uusap siguro yan talaga na yun ng mag-asawa, no? Kung sino nga yung sasakripisyo na mag-undergo nung operation na yun, di ba? Pero pag nagpa-vasectomize naman, hindi naman ang kahulugan nun ay hindi natitigas ang Aretha Franklin. Ay, talaga? Oo, titigas pa rin. Kaya lang parang patay na yung similya. Ay, pero meron pa rin daw secretion di ba? Oo, meron nilalabasan pa rin. So, hindi naman pala maapektuhan ng labing-labing ng mag-asawa? Oo, I think so. Ganun nga yun. Ito kasi parang pagsaludo ito sa labis sa pagmamahal ni Drew sa kanyang asawang si Iya Villana. Yes. At saka na yung maganda example to ng responsible parenting. Yes. Diba? Yung family planning, diba? Dahil nga magandang halimbawa ang ginawa ni Drew, sinaluduhan siya ng Commission on Population and Development o CPD dahil bibihira nga sa mga kalalakihan ang nais sumailalim sa vasectomy at isang role model si Drew para sundan ng iba. Maraming pumuri, marami rin ang ginawa itong big deal dahil bakit daw niro-romanticize ang vasectomy procedure ni Drew? Samantalang parang normal lang ba kapag ang babae ay nagpatali o nagpaligate? Kung sabagay Pero nako, mukhang mahaba-habang diskusyon ang kailangan dito. But for now, saluduhan muna natin si Drew. Deserve niya ito in fairness. Malay mo naman, Lloyd, di ba, yung ibang mga kalalakihan mag-behave na. Oo. Kasi yung iba, di ba, katulad si Jerry Craval, 18 ang anak. Oo, ang dami. 18 ang anak. Si Artemio Marquez din yata, parang 20 plus. Si Tito Dolce ay ganun din ang bilang. Marami din ang anak. Don Ramon Revilla, si Senior. Oo, na may 80 plus. Wow. Na anak. Oo, na ang biru-biruan doon sa Cavite. Huwag mong pagchichismisan mga Revilla, lalo na sa jeep. Bakit? Baka yung katabi mo, Sa dami na nung Balitaan ko nga yan. Sa dami na nung kanilang lahi. Alam mo, pinaka-importante lang naman dyan, kahit gaano karaming anak ang gustuhin mo, ang importante kaya mong buhayin, palakihin, pag-aralin, pagtapusin, bigyan ng magandang buhay. Wala naman nagre-reklamo kay Tito Dolphy. Wala naman nagre-reklamo kay Ramon Revilla Sr. Wala naman nagre-reklamo sa iba pang mga nagkakaroon ng napakaraming anak. Diba? Actually, diba yung nga dyan ay parang mas nasasyak pa sila pag ang babae ay nagsilang ng napakaraming anak. Diba? Parang mas nagiging issue yun, Tapos pag lalaki naman ang nagkaroon ng maraming anak, parang laki ng Ang macho. Basta ang pagsaludo natin kay Drew Arellano. Yes. Sana tularan siya ng iba din. Yeah. Actually, na yung sa ginawa niya, mas nakakamacho yun. Oo. Kasi talagang yun, example ng isang tunay. Tsaka para i-post mo. Oo. Yun pa. Ibang klase yun, di ba? Yes. Kaya lang ito na, i-post na. Ayun naman. Angelica de la Cruz. Nagpapasectomy din? Kagan. Napagbintangan, hindi ba? Nabasa mo ba? Ay,
Yung ano na, kaso. Kaso ito, plunder. Plunder, Oo, parang dahil misuse daw. pag tumuntong ng 50M, ang ibinibintang o inaakusa sa'yo na kinuha mo or ninakaw mo, plunder yun. So, magkano? 70 million daw na. 70 million mula sa pagiging barangay captain niya sa Barangay Longos, Malabon. Oo, tsaka daw yung ano, parang negligence, trabaho dahil madalas absent. Oo. At pinapasa daw yung responsibilidad dun sa kanyang kapatid na kagawad. Oh, ganun ba? Oo, may ganun chika. O ano bang sabi ni Angelica? Eto na yung nasa sulat, oh. Pasa. Grabe talaga ang politics. Pag hindi nila nakuha ang gusto nila, siraan. Next step, kakasuhan ka naman nila. Hay, baka sa susunod niyan, ipategging niyo na ako. Oh my God. Kaloka. Alam mo, ako'y naniniwala na hindi magagawa yan ni Angelica. Kilala ko ng personal yan. At parang ganyan lang yung statement niya. Parang minamanila. Kasi pag ano yan, sobrang OA sa pagpapaliwanag, hindi ba? Ako naman pag hindi mo ginawa, hindi mo kailangan magpaliwanag na napakahaba. Ako kay Angelica, sasagot ko, pumunta kayo. Kayo na mismo mag-imbestiga. Hiyang-hiya pa sa inyo. Tsaka na parang nakaka-off yung timing na malapit na yung election, di ba? Parang ngayon lang ba siya na-discover? Ba't ngayon lang siya na-isampa? Tumatakbo kasi siya na vice mayor. Sa Malabon. Yung mga ganyang siraan, nakakalungkot lang pag umaabot doon sa ombudsman, yung ganyan, katulad yung kay Governor Gwen Garcia ng Cebu. May preventive suspension siya bilang governor ng Cebu. Si Ed Selagman, doon naman sa Bicol, parang hindi mo na pinagtatrabaho. Ang daming ganyan ha. Alam nyo, sana nga kung mapapatunayan yung mga ganyang klaseng kaso, at totoo naman, at hindi gawa-gawa lang, mas maganda sampulan. Diba? Pag hindi naman totoo, huwag na tayong mag-invento. Kawawa naman yung mga inosente. Tama po. Diba? Kaya sana ay ang mga politiko natin dito ay maging responsable, no? Sa kanila rin mismo nanggagaling ang mga siraan. Tsaka 'di ba, yung isipin na lang ninyo, no? Tumakbo kayo para sa bayan. Ay naku, pag ganyan na kayo ng ganyan, ako tatakbong senador. Ha? Ay talaga? Kailan? Gawa na kaming tarpaulin. Meron ka na sa amin dito, o din 5 boto. Sa bahay. Naku, hindi. Kaya naman ito na si Mayor Vico Soto, di ba? Talaga napakasipag niya mag-report ng mga nagagawa ng kanilang lungsod, di ba? Napaka-transparent. Kaya sabi niya gano'n, di ba? Bukas ang opisina. Lahat ng may tanong, sasagutin. Di ba? Oo, di ba? Meron naman daw silang website eh. Oo. Pwede doon yung kalkalin kung ay ang dami nag-iimbento para dito kay Vico Soto. Trying hard. Oo. Grabe. Di ba? Tsaka, Diyos ko, katulad ng isang araw, tumawag sa akin si Vice Governor Alex Castro. Para sabihin nagpapasalamat dahil kino-call out natin ang prime water ng mga Villar. Dahil kami apektado rin sa Tagaytay. Diba? Na may mga water interruption, ilang oras lang tumutulo ang tubig, tapos meron pang kalakalawang, yung mga ganyan. Tapos hindi lang pala sa amin nangyari, maging sa Bulacan. 70% daw ng puro prime water. Kaya sana, ang aking pagkausap sa mga Villar, sana tugunan natin. Kasi ang laki-laki ng singil. Tapos parang hindi rin naman worth it. Hindi deserve ng mga tao yung nagbabayad ng mataas. Pero hindi nila na susulit yung ibinabayad nila. Sana ay gawan nila ito ng aksyon. Kasi lalo na't may tumatakbo sa Villar. Naku, sana ay matapos ang problema ito sa basic need ng tao. Tubig. Napaka-necessity nito. Tubig. Oo ha. Minsan na sinasabi ng ibang tao, di ba? Okay na walang kuryente, wag lang mawala ang tubig. Hindi okay pa rin ang walang kuryente. Ang hindi, kami kung papipiliin ka lang, di ba? Mas okay lang ng ng brown out, basta wag lang walang tubig. Mahirap. Oo nga, Diyos ko, yung iba nga, parang okay lang na walang hada. Basta mailibig ko lang kayo sa Jollibee. Ganyan. Nananahimik lang ako dito. Hindi na nga ako sumisingit. Libre ka ng Jollibee, tsaka sponsor ng basketball. Parang ako na naman yung pinarinig nyo. Hindi na ako. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga link ko. Ito po si Mama Loy. Mga nanonood po sa amin na hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na. Click lang yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At syempre, pang kanya-kanya namin
kanyang channel. Yes, sana mo natin mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mamaloy. M-A-M-A-L-O-I. At dahil nga po ni-request niya, ayan, nag-food trip na naman kami ni Brenna. Dito naman po sa may UST, ay ang sarap din ay ng mga pagkain dun. Para rin ugbo sa tugdo. Kaya panoorin niyo po. Gusto pumunta ni nanay dun eh. Isang araw kikidnapin ko yan. Dadalhin ko yan dun. Sa Mamaloy YouTube channel po. Maraming salamat. Johnson. Hindi ko na ipagtanggol yung sarili ko. Basta sa mga nagtatanong kung anong tawag sa buko, pumunta lamang po kayo sa Headway Vera Salon. Para maiwasan po yan. Ano po yung buko ko sa... Hindi, tinatawag Ay, ko. gusto niyo ba? Hindi. Iwasan po natin yun ang gupit ko. Hindi. Maraming salamat sa Ideal Vision. Yes, Doc Jessica D. Sa ating mga ngipin, Dr. JC Solis ng Gorgeous Smile. Yes. At sa aking YouTube channel, may bago po akong upload. Wow. Ayan, syempre pa, ang NB Skin Beauty and Wellness para sa aming skin. Yes. Mamaloy. Ngayon, may epekto na yung NB Endo Laser Lift. Diba? Oh, babaeng-babae ka na. Ay, talaga Peps ba? na lang ang puno. Ay! Peps ka na rin kita. Ay! Gumagawa ka ba ng Doc? Pero pahalang yung guhit. At syempre pang How to Get Away from My Toxic Family. And Yes. palabas na po. Unang-una sa US. Yun. Sa Lumiere Music Hall. Yun. Oo, isa pong pelikula ito ni Sancho Marudo tungkol sa isang OFW na makakarelate tiyak ang ating mga kababayan dyan sa Amerika. Yes. Ayan ay syempre sa tulong at suporta ng ating kumare si Oliver Carney ng AI. Ayan, Yes. Artista International. Ang dami nga na yung ibang nagko-comment. Wala daw ba dun sa ibang state? Again, magkakaroon din kami ng Japan. Ay, wow! Yes, sa July 6 po yan, ha? Oo. Sa Japan naman. O, di ba? Marami na kaming mga paglalabasan niyang How to Get Away. Okay? Yes. Ayan po, para sa inyong tickets, howtogetaway.toxicfamily@gmail.com. Okay? Yes. For your tickets, ha? At syempre pa, Chris Aquino po ang ating interview exclusive dyan sa OGDS Inspires with Yun. Bembe Aquino. Yes. Ha? At syempre pa, Hector Sanga, maraming salamat sa Mr. Fryman, ha? Thank you. I love you. Ang sarap-sarap ng iyong mechado ba yun? Basta masarap. Oo, Masarap? yung mga pack meals, oo. Wow. Diba? At syempre pa, ito pa rin po ang inyong lingkod, Papa Osin Odidias, na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo itong gumagawang na huwag po tayong makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon. Kaya tayo kanyang kinising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every kissing is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi ninyong inihirit sa amin? Ay! Ichika mo na! Ay! Ang lakas naman ng pato. Ang kumato. Oh. Wow, tindahan. Parang kilala ko kayo. Ito yung trending ngayon. Oh my God! Magandang araw po, Sen. Kilala mo ba yan? Opo, si Senator Kiko. Diyos ko. Oh, Senator Kiko Pangilinan. Yes! Kaya sasabihin natin ay, Wow! Senator Kiko! Welcome po sa tindahan! Ayan, dito kayo, Sen. Mga si Sen kasi nga first time niya sa tindahan. Oo, naku, isang malaking karangalan na maging bisita kayo dahil kami po ang nangulit kay Sen. Yes! Para kami bigyan ng pagkakataon na mabisita rito para tingnan natin kung gaano niya kakilala, kung alam niyang itsura ng tindahan. Kaya nga siya ay wow! Wow! Trending na trending yan ngayon, Sen. Sen, Oo. Sen, yung iba ay parang pinagtatawanan kayo dahil parang hindi niyo raw alam kung ano itsura ng dagat. Saan ba nanggagaling yun? Kasi una madaling araw, so malamig pa yung simoy nung hangin ng dagat. Okay. At pangalawa, core memory ko yan nung mga chikiting pa yung mga anak ko, si Frankie at si Mel, na parehong may asthma. Na ang isa naming gawain, dadalhin sa tabing dagat sa madaling araw, habang malamig pa, para yung simoy ng hangin. Kaya sa akin, Doon galing yun. uy, ito ang dagat. In fact, pag tinignan mo yung buong video, ganito yung daloy. Sabi ko, ito ang dagat. Wow, dagat. Tapos sabi ko, dinadala ko yung mga anak ko, si Frankie at Miel, dahil asthmatic sila, sa dagat ng para Makahigo. nakabuti, Okay.
nakakabuti para sa asthma. Yun lang. Pinutol na yung part na yun, Sen. Oo. Pero okay lang kasi lalo akong napag-usapan eh. Yes, tama. Yung iba kasi parang ang isip nila ay, oops, teka muna, parang paano ko bubotong senador to? Hindi, alam naman na dagat yun, bakit kailangan pang ulitin? So may mga gano'n na, Sena, talagang binubutasan ka. Yes, yes. Pero ang mabuti naman, na ito naman palagay ko, dahil matagal na rin akong naging senador, marami rin na nakakaalam na ako'y abogado. So, at marami rin nakakaalam na ako'y naging senador at wala naman akong pinakitang katangahan. Di ba? So, palagay ko. Hindi mo ko doon, Sen, di ba? Isa pa sa mga nakapukaw ng atensyon nila ay ang pagkain mo sa nung ikaw ay nasa Pampanga. Akala nila, ito, alam mo, katangahan na tong, sorry, sa akin na galing. O yung kabobohan ng iba, na ang tingin nila ay dahon ng saging ang ginagamit mo. Pero hindi nila nakita yung tangkay ng mustasa. Yes, yes. Oo. Sa totoo lang, palagay ko sinadya naman nagsabihin dahon ng saging. Alam nila mustasa yun dahil nag-uusap kami dun eh. Mustasa. Pag pinanood mo yung buong video, mustasa. Pinapaliwanag ko pa eh. Ito'y mustasa, ito ay buro. Nung bata kami, kinakain namin ito. Pero talagang sinadya na siraan at sabihin natin saging. Di ba? Sabihin natin daon ng saging para magmukha siyang, di ba? Yun lang. Oo, tsaka yung parang naghigop ka ng sabaw, hindi naman daw dumikit sa sabaw yung... Well, yung, kasi inedit na naman nila. Kasi pagka pinanood mo yung buong video, totoo nung una, kasi init eh. Pero sinunod ko ulit dahil humigop ako ng mas malalim yung hangin. Ayun. Pero ang ginawa nila, dahil nung una, ang init. Binaba ko muna. Tapos hanggang doon lang. Pero hindi naman yun nung pag-inom ng sabaw na hanggang doon na siya. Siyempre. Tsaka kung sinasadyang... Kung mainit nga naman, syempre dahan-dahan at saka tatansyahin mo. Yes. Tsaka pag gusto kang gawin tanga, makakagawa ng paraan yung mga ayaw sa'yo. Yes. Ganun lang naman, di ba? Well, ano talaga, paninira. Di ba? Pati yung paggamit mo bilang plato sa takip ng kaldero na parang feeling nila parang hindi authentic, hindi genuine. Yes. And again, pagka pinanood mo yung buong video, galing kay Romeo yung siyang nagbigay sa akin. In fact, sabi ko, hindi, okay na itong lalagay ko na dun sa ano. Hindi, ano yan, kasi baka daw matapon at magkakalat. So ganun. Pag pinanood mo na ganun ang editing na buo, sasabihin mo, hindi ito authentic, di ba? Totoo. Hindi itong nagpapanggap. Kasi sabi ko, hindi, pwede na ito. Sabi ko pa nga nun, kasi binibigay sa akin. Hindi, pwede na ito. Hindi, sabi si Idol Romeo, sabi, hindi, ito okay yan kasi matatapon yung gatas pag dyan sa dahon ng saging. Tama nga naman, kakalat. So, Sen, itong mga memes na kumakalat at nagva-viral na ginagawa mo, yung iba naman sinasabi, parang baka naman nananadya na si Sen para lang ma-viral. Hindi naman siguro dahil hindi naman ako nag-edit nung mga nilabas na yun. Sila ang gumawa. So yung mga ganun ba, Sen, anong reaction nyo? Yung initial reaction nyo, parang kayo sinisiraan na ginagawa na ng issue? Yes. Yes, kasi wala na siguro ibang mga issue sa akin. Ang katotohanan nga, nung binabasa ko yung mga comment ng mga nagdedepensa, yung isang sinabi, yung may mga kasong plunder na mga kandidato, hindi nyo ginagawang issue, pero itong nasa kaldero, issue? Bakit? Di ba? Oo nga. May nagsabing gano'n. So nagpapasalamat ba kayo, Sen, na ito lang yung mga kababawan, yung mga binabato nilang issue sa inyo, pero nagpapasalamat ka dahil hindi ka nakarinig na corrupt ka? Tama. Tama. Yun na nga. Kasi nga,
Dahil ilang termino rin po kayo bilang senador. Tatlo. So, tatlong Yes. At Never. wala tayong narinig na naging corrupt. Exactly. Nasangkot si Sen sa mga issue ng graft and corruption. Pero Wala. nakakalungkot dyan, Sen, yung ibang tao na parang normal sa kanila yung corrupt. Ang hindi normal sa kanila pag ang isang tumatakbo, ang isang lalo na mataas ang posisyon. Yung mga memes na gagawin nila kasi nga pang viral nila. Exactly. At sa atin, syempre nakakalungkot na parang ito tayo, ang ating pakay, yung ating advokasya, hanapan ng solusyon yung mga problema, lalo na yung problema ng mataas na presyo ng pagkain at ng gutom. Tapos tayo solusyon. Tapos sila, disinformasyon. Oo. Buti pag nakakakita kayo ng isang corrupt official or corrupt politician, wow, corrupt! Wow! Sugapa sa pwesto. Ay! Diba? At least hindi kayo ginanon, ha? Oo nga. Tama. Pero alam mo, isa sa magandang naikwento ni Mama Loy nga, yung inyong isang gusto nyong gawin para sa mga mag-aaral. Ano Yes, nga ito? kasi nga nung nabasa ko nga yun, yung-repost ko Sen, sabi ko, itong senador ko na may plano. Yun. Diba? Yan ang kasi... Naku, may pinahilinggang ka. Hindi! Wala! Kasi nga, Personality. ang ganda ng plano ni Sen, diba? Nagsimula siya sa murang pagkain, diba? Pero ginawa niya mas konkreto. Sinabi niya na pag naupo siya na senador, isusulong niya yung batas na libreng almusal sa mga daycare hanggang grade 12 para mawala ang gutom ng mga bata sa umaga, diba? Dahil syempre, may mga pumapasok na hindi nakapag-almusal dahil walang baon, diba? So, ang ganda-ganda nun, Sen, kaya talagang nirepost ko kasi sabi ko, yan ang senador! Diba? Oo, hindi yung Sen, anong plano mo? Ay, pag naging senador na lang ako sa ako, sasabihin yung May pinaparinggan ka ba na? Hindi, wala. Naiihita lang ako sa ganong tatakbo ka, wala kang plano. Oo, para kang tumatakbo, saan direksyon ka ba? Ha? Diba? Nung nasa Senado pa ako nung previous Senate, sa budget hearing, maliwanag na maraming mga anak natin, yung mga grade school, elementary, pati daycare, nararanasan ng gutom. Yes. At isang malaking dahilan kaya hindi na nagtatapos ng eskwela dahil nagda-drop out. Dahil nga gutom. At ang sinasabi ng mga magulang, dagdag gastos lang yan. Hindi namin alam, magtrabaho ka na lang o magbenta ka ng saging. So mga ganun. So at ang datos nagpapatunay din. May programa kasi ang eskwela, ang mga paaralan. Merong mga paaralan may free meals, libreng almusal. Merong paaralan wala. Inaral nila, kinumpara nila, mas malaki ng hanggang 30% ang nagtumitigil sa pag-aaral doon sa mga eskwelahang walang libreng almusal. Kumakalam kasi sigmura kahit gaano ka katalino. At saka na karamihan lalo sa probinsya, diba? Ang layo na nilalakad ng Yun. mga bata. And speaking of talino, meron ding resulta na yung mga merong almusal na libre sa kanilang paaralan, mas maganda ang performance sa tests, sa math, sa science, sa English. Ibig sabihin, Academically. pagka ikaw gutom, hindi ka talaga makakapag-isip. Mahirap mag-isip. Kahit naman tayo matatanda Yun. So, libreng almusal mula daycare hanggang grade 12. At isa pang importante para sa food security, hanggang kalahati nung ihahain na almusal para sa ating mga anak, dapat gobyerno binibili direkta sa mga lokal na magsasaka. Dapat iupo na agad dyan, Tito Orgy. Makakaupo na agad, ang laking tulong niya. Kasi yung iba, lalo na nandun sa urban, na nakatira dito sa Metro Manila, yung farming o farmers, ang concern ninyo. Hindi nila alam merong connection Yes. ang farmers sa lahat. Di ba? Totoo, kasi nga, hindi ka nga farmer, pero pagka wala nang makuha sa farmer na tanim, mag-i-import tayo, di gasto, mataas ang presyo. Mataas ang presyo ng bigas. At iba pang mga bilihin. Hindi ka nga farmer, sabi ko nga pag walang farmer, di mamamatay tayong lahat. Tama. Kasi saan natin kukunin yung kakainin natin? Yung kanin. Yung kanin, yung isda, manging isda, Manging isda. yung karneng baboy, hindi naman pwedeng imported lahat yun. Di ang mahal-mahal. Sabi nga nung isa importante ang pagiging teacher. Noble profession. Bakit?
Kasi kung walang teacher, walang engineer, walang doktor, Correct. walang abogado. Oo. So, salamat sa mga teacher. Pero napaisip ako, oo, totoo namang noble ang pagiging teacher. At salamat sa kanila. Pero kung walang farmer, walang teacher. Oo. Kasi wala silang kakainin. Oo nga. Pagkain talagang basic. Yun. talaga. So, dapat talaga, yung pag pinag-uusapan yung farming, baka sabihin mo, hindi naman ako farmer, anong pakialam ko dyan? Oo, baka naman yung pangako niyo na mula kindergarten hanggang Grade 12. grade 12 markahan yan ng taong bayan. Katulad ng isang senador na hanggang ngayon parang ang bubog niya parang asa na yung 10,000 namin. Baka sa iyo din, Sen, baka maging maging issue. Asa na yung pagkain ng anak ko. Well, makakaasa naman sila. Noong 2016 naman, pinangako ko sa ating mga kababayan bago nung tumatakbo ako, nagagawa tayo ng batas para madagdagan ang kita ng ating mga magsasaka at mangingisda. At 2019, napasa yung Republic Act 11321. Yun. At doon, pag bumili ang gobyernong direkta sa mga magsasaka, exempted na dito sa masalimuot na procurement law. Ibig sabihin, direkta ng bibili, magne-negosasyon na lang, at bibilin yung bigas, yung gulay, yung itlog, yung manok, ng gobyerno sa tamang presyo. Napasa natin yun. So, hindi naman po tayo yung mga ngako at mauwi sa pako. So, ipaglalaban natin yan. At syempre, ang mga kababayan natin na naniniwala, tawagan nila yung kanilang congressman, diba? Puntahan nila, sabihin, kung maaari, pagtulungan natin ipasayan dahil dalawa ang makikinabang dyan, o tatlo actually, ang mga anak natin, diba? Dahil talagang may krisis sa edukasyon, marami ang hindi natututo ng maayos. Ang mga magulang dahil bawas gastos, at siyempre, ang mga magsasaka at mangingisda dahil kikita sila. So, magandang batas siya. And palagay ko, dapat talaga magiging senior senator ako eh. Oo. Pag ako'y nanalo, siguro 4 lang kami na magpo 4 terms. O 4 or more terms sa Senado. So, ibig sabihin, number 4 ako sa seniority sa 2024. So, gagamitin naman natin yung pagiging senior natin, yung karanasan natin, yung ating experience sa legislation para makuha ang suporta ng buong Senado. Diba? Tapos, sabi ko nga, makakaasa sila na hindi ako magbubutas ng bangko. Wow! Bangko! Wow, butas! Butas na silya. Oo. So hindi, marami ganyan talaga. Ngayon, since ang sinabi niyo po ay pagbubutas ng bangko, ano po ang reaksyon ninyo? Dahil sa survey, parang pumapasok yung mga malungkot man, yung popular lang, pero yung kwalifikasyon wala. Well, ako naniniwala dahil masyadong marami yung informasyon. Diba? Yung ating mga kababayan, hindi pa talaga binubusisi. Tapos, sa dami ng kandidato, mas tinututukan nila yung lokal. Diba? Dahil yun talagang malapit sa kanila. Yun mahalaga sa kanila dahil alam nila, malalapitan nila, mapupuntahan nila. Yung mga senador kasi parang masyadong malayo. Diba? So, pag masyadong malayo, bakit ko pagbubusisihin yan? May mga ganon, diba? Pero alam ko, pagka pinaliwanag sa ating mga botante na ganito ang mahalaga sa Senado, malalapitan natin yan, hindi yan magnanakaw, tutulungan tayo niyan. At sa tulong ng mga lokal, sasabihin ng mga botante, dapat yun ang piliin natin. For the record, ilang bills na po ang naipasa niyo? Bilang tatlong termino na po kayo bilang sa... co-author, co-sponsor, principal author, principal sponsor. Ang total, mga 290. Wow! Mga ganito. 291. 290. Nakakaloka. Ang dami. Sulit po yung Okay, so ito nga yun na, yun lang nakakalungkot. 291 ang naipasa ninyo, pero madaling makalimot yung iba. At dadagdagan ko pa, hindi lang sa madaling makalimot dahil yung paninira, pagsisinungaling, talagang laganap. Na wala, ano yan tagal-tagal nyo na sa Senado, wala kayong nagawa. Yan, paulit-ulit yan. Scripted pa kasi iba-iba yung pangalan pero isa lang ang sinasabi. So again, yung trolling.
Yes. Yung mga troll, ano? Na paulit-ulit. Eh, siyempre, yung ating mga kababayan, naririnig niya, wala nagawa. Tapos, mahirap ang buhay. Oo nga, mahirap ang buhay. Kung matagal na siya na, dapat ayos na yung Pilipinas. Parang gano'n di ba? Pero, hindi yun ang totoo. Marami tayong nagawa. Pero, hindi ibig sabihin dahil marami nang gumagawa. Ibig sabihin, marami pang kailangan gawin. Hindi, walang nagawa yan dahil mahirap ang buhay. Di ba? Dapat, may mga nagawa yan, pero marami pang kailangan gawin. Tsaka hindi naman natin dapat iasa lang sa mga politiko yung kabuhayan natin at yung ating kinabukasan. Yes. Siyempre kikilos din tayo. Ang madalas lang kasi yung pangangako ng mga politician. Yes. Nagagaan ang buhay nila. Yes. Ganyan. Yes. Pero ang tanong ko, Sen, anong pinakagusto nyong batas ang naipasa na kayo po ang may akda? Ako, principal author ako ng pagdoble ng sweldo ng mga huwes, pag-increase ng allowances ng mga piskal. Dahil gusto kong palakasin ang sistema ng katarungan sa bansa. Marami pa tayong kailangan. Para maiwas na mga lagay-lagay, mga under the table. Yes. At pangalawa, ang isang programa na para mahalaga sa akin, yung pabahay na ginawa nating programa with Gawad Kalinga. Dahil tayo, nung first term ko, ang pinakamalaking naglaan ng pondo para sa Gawad Kalinga. Wow. Na nung nag-uusap kami ng Gawad Kalinga, 21 lang ang mga Gawad Kalinga sites sa labas ng Metro Manila, 2001. Pero by 2007, umabot na sa 1,200 Gawad Kalinga sites. At ako ang pinakamalaking nagpondo ng Gawad Kalinga sa bahay, sa gobyerno. So yun, proud ako ron. At syempre sa agriculture, yung sa Gipsaka, makakadagdag ng kita sa ating mga magsasaka. Nung bumili, dahil sa batas na yun, bumili ang 13 LGU, local government, sa Camarines Sur Multipurpose Cooperative, ng bigas. 2,300 farmer members yun. 13 o direktang bumili ng bigas, wala ng public bidding. Yung kanilang kita, year on year. The year before, wala pa yung batas, 7 million. The year after, dahil bumili direkta sa kanila, 62 million. Wow! So, at dahil doon na yung sabi nga nila, yumaman yung kooperatiba, yung mga nakapilang gustong umutang ng mga membro para magkaroon ng sari-sari store. Naubos yung pila dahil nabigyan ng credit, nakautang sila at may mga sari-sari store na. Yun yung sa Gipsaka. Kaya, isa some of the laws na ako'y proud of. Yung principal author din ako ng 105-day maternity leave. Sabi kasi mas mababa. Ayan ha. Sa mga hindi nakakaalam, si Sen pala yung may dahilan bakit naalagaan na mas mahaba ng nanay yung bagong sanggol, di ba? Yes. May sweldo rin ba yun, Sen? Yes. Ano yun? Yung Paid leave 105? Oo, paid leave yun. Wow! Ayan. Dapat yun ang mga pinapatrending nila, hindi yung kung ano-ano. Tsaka yung batas na wala nang expiry date yung birth certificate. Ako rin ang principal author. Ay! Ano palang pili ko rin kay Senator kung ano yung mga dinudukot nyo. Tsaka yung, although kailangan palakasin pa, ako rin ang principal author ng free Wi-Fi sa pampublikong mga lugar. Ibig sabihin, libre yung Wi-Fi. Kasi nga, dapat digitally sabi na tayo, importante. Yes. Pero hindi naman kayong sisisihin dapat kung mahina ang connection. Totoo, dahil iba ang gumagawa ng batas, iba ang nag-i-implementa ng batas. Ito naman hindi fake news to, no? Ang ating pagbati dahil happy 29th wedding anniversary. Yes! Megastar Sharon Cuneta. Happy nanonood siya. anniversary! Hi, Ma'am Shawi! Happy anniversary! Hoy, ano yan? Kasi yung jingle namin, Oh. yung Kiko sa Puso. Yes! Kiko! Kiko sa puso. Yung version na gustong patugtog lagi, siya. Yung version niya, kinanta niya eh. Oo. Kaya pag naririnig ko yun at malayo ko sa kanya, naririnig ko yung boses. Ang hirap, namimiss ko siya. Ang problema nun, araw-araw na wala ako dun sa bahay, tapos naririnig ko yung tugtog at yung boses niya. Ayun nga, di ba? Bigla ko naalala yung may Kiko ka na, may Sharon. Yes! Oo.
okay. Yung iba parang ano yun, Sen, saglit, parang medyo awkward, na-awkwardan yung iba. Bakit? Oo, nakarating ba Well, sa'yo? parang ang concern nila, bakit, ano ba ibig sabihin nun? Kasi nga, Hindi nila mag-gets kasi yung Sharon as in may balot ka pa, Oo. may take out ka pa. Dahil nandun sa kanta. Maraming handa. Dahil gamit na gamit ang pangalan ni Sharon bilang Balutin mo. Balutin mo. Kasi nga, pag maganda na at masagana na ang ating ekonomiya sa agrikultura, marami ng tinatanim, marami ng hinaani, marami ng supply ng pagkain, bababa. Ang presyo ng pagkain sa merkado, lahat tayo makakabili na ng masarap. Yes. At maraming handa. At pag Yes. maraming handa, May Sharon. may Sharon. May take out. Mual ka na, busog ka na, mual ka na. Yes. Kami rito sa OGDS Showbiz Update ay personal po namin inirekomenda at sinusuportahan ang isang Kiko Pangilinan. Napakahirap bumuhok aming suporta, no? Oo, pero ako kasi naniniwala ever since kay Kiko Pangilinan. Kahit walang Sharon Cuneta, Yes. siya lang can stand alone, ika. Yes. Ang laki ng nagagawa niya para sa Pilipinas. Yes. Yung track record po niya nung 291 na batas na gusto pa niyang dagdagan. Di ba? Kaya bigyan po natin ng isa pang Chance. pagkakataon, di ba? Na Salamat. maupo si Senator sa Senado. Ayan, ito na pagkakataon ninyo sa inyong panawagan. Well, unang-una salamat sa inyo sa pagsuporta. Alam ko, dahil, kailangan may konting tapang. Hindi tayo, kasi baka i-bash tayo, troll. Pero kayo, Ay, wala kami pakialam. may matapang kayo. Araw-araw kami nakakatikim ng bashers. In other words, thank you for your sticking your neck out. You don't Yes. have, di nyo naman kailangan gawin ito. Pero ginagawa nyo. Ay, hindi At kami saka- na nag-ano dito na mag-guest ka dapat. Salamat. Tsaka okay lang po mabash, basta sulit yung pagkabash, di ba, Nay? Oo. Dahil kayo ay matapang, marami ring iba magiging matapang din. Yes. Yan ang importante. They will be also, nakakahawa ang tapang eh. Correct. Kung nakakahawa ang tapang, nakakahawa din ang tapang. At ako'y nagpapasalamat sa inyong paninindigan, sa inyong suporta at yung tiwala. Hindi biro itong pagtatakbo natin na kami ni Bang. Para kaming hirap, wala kaming malalaking makinarya. Kaya ang aming lakas at ang aming tapang nanggagaling din sa inyo. Diba? Sa inyo kami humuhugot ng dagdag na tapang, dagdag na lakas para itawid natin ito at ipanalo natin. Salamat sa inyo. Salamat. Yes, we love you, Sen! Deserve ka ng milyong-milyong Pilipinas. At saka maraming salamat, di ba? Maraming salamat kasi may isang Senator Kiko na talagang nag-iisip ng mga makabuluhang batas para sa Pilipinas. Ayan, syempre, ipaalala po namin sa inyo, malapit Yes. na po at sana po ay huwag isingit, kailangan naninindigan tayo na Yes. kaya natin binoto to, hindi dahil marami lang tayong space at wala lang Yes. tayong maisip. Kaya natin siya naisip at isinulat sa balota dahil naniniwala tayo sa kanya na malaki ang magagawa niya para sa bansa at para sa bayan. Number 51 Sa balota, Senator yes. Kiko Pangilinan. Kaya, 12 po yung iboboto natin. Bigay na po natin isa kay Senator Kiko at yung isa kay Senator Bam. yes, Diba? oo. Kaya Senator Kiko, ano pa nga ba ang lagi mong inihit sa amin? Chika mo na! Dali! Kaya pag hindi namin naman kayo to-trauma, after nito baka man mag-video na naman kayo, nang i-bash na naman kayo. Kaya mga basher, naiabangan kayo. Eh naku, mapapanood nila dito buong buo. Diba? Tapos Oo. sasabihin nila, naku, ito na si Senator Kiko. No? Oo. Alam mo, sa haba ng interview, ito lang ang natandaan kay Senator Kiko. Ano? Oo, ito, Diyos ko. Sorry, Sen! Pero hayaan mo. Wow! Sundot! Wow! Mamalong! Ha? Maluwag! Okay!